Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin live dito sa ating studio ang bagong talagang Acting Foreign Affairs Secretary na si Secretary Jose Rene Almendras. Magandang gabi, Secretary Almendras. Magandang gabi po, Ma'am Jessica. Confirmed na ho, kayo ang paboritong troubleshooter ng presidente. Inassign kayo nung nagka-problema sa energy, sa traffic, sa port congestion, at ngayon naman, foreign affairs. Well, mas medyo. But I guess I had no premonition. Naabot ako dito when nung una kong foreign affairs assignment was Balintang Channel. Tapos Hong Kong hostage, di ba? So nung natapos yun, akala ko yun na yun. Ano pong sabi ng presidente sa inyo? Bakit daw ho kayo ang napili niya? Ano pong marching orders niya? Lalo na 3 months to go na lang, matatapos na yung kanyang term. I understood the president's perspective about a month or a few weeks ago. There was pinag-usapan namin, sinabi niya, may nag-suggest na ikaw ang pumalit kay Albert. Tapos medyo nag-usap kami yon. At that time, I think inaisip rin niya na marami pa rin kaming ginagawa sa Office of the Cabinet Secretary kasi kami yung nag-i-integrate na lahat ng ginagawa ng mga ahensya. Sabi niya, parang nung pagkaintindi ko, he was more inclined na diyan ka na lang kasi may other options. And the next thing I know is he announced, nung nasa Amerika kami, tinanong siya, sabi niya, may 4 siyang kinakausap na possible candidate. Alam mo, hindi ako kinausap eh. So I did not think I was part of the 4. And then, last Tuesday, after lunch, nasa meeting kami, nun sinabi na niya. So surprise ho pala sa inyo? Medyo matinding surprise because hindi po ako handa eh. Kaya ang dami kong, nag-oath-taking ako pero hindi ako makalipat agad kasi ang dami ko pang kailangan tapusin sa palasyo po. Ang daming mga loose ends na kailangan tapusin. Ang background niyo po, Secretary Almendras, I hope you don't mind, I went through some details po sa inyong credentials, banking and corporate world. Yes, wala ho kayong, sorry, baka mali po ako, wala ho kayong previous foreign service appointment or experience? I think my pinaka-experience in the foreign front was when I opened the international operations of Manila Water, which we did in India and in Vietnam, and that required a lot of dealings with foreigners. No, but I also used to work for Citibank, which required me to travel. But as far as foreign government services, diplomatic, my first experience was really Balintang Channel, when we had that incident with the fisherman yung Taiwanese. And that was the first, hindi pala. The very first one was actually the Sabah issue. The president brought me in towards the middle portion of that conflict because we had to deal directly with the Office of the Prime Minister of Malaysia. So I was in touch directly with the people there. The specific, yung mga opisina po sa Prime Minister's office sa ilalim nun. So, may reaction ho ba kayo? Malamang dun sa mga nagdududa, nagtatanong, bakit siya wala? Although, it should be pointed out also to be fair, na meron tayong mga naging DFA secretaries na wala ring previous foreign service experience. Pero dun lang po sa mga nagtatanong, Secretary Almendras, anong reaction nyo? Anong masasabi nyo? Never naman po ako nag-claim ng expertise nor brilliance in this. Sa lahat naman po ng bagay, first time ko pumasok sa gobyerno. Nung pumasok akong Secretary of Energy, wala rin akong alam as Energy Secretary. Nung pumasok ako as Cabinet Secretary, wala rin akong alam sa lahat ng ahensya. Ngayon, alam ko lahat ng plano ng lahat ng ahensya, alam ko lahat ng activities. So, never naman po pwede kung sinabi na alam ko lahat. Hindi ko po alam. Ang alam ko lang ay lahat ng memo ng DFA to the Office of the President, binabasa ko po. Kasi that is one of the areas that I purposely cover. Because kung napansin niyo po, when the President travels, I'm one of those that always travels with him. Hindi po yun dahil gusto ko kung makatabi mo. There's a reason for that. So, I think that was yun ang pinaka, kumbaga, one of the considerations ng Pangulo na sabi niya, mahirapan tayo kung maghahanap pa tayo ng bago na kailangan pang malaman kung anong nangyari, anong history and all that. So, ang advantage ko lang po talaga ay alam ko po lahat ng ginagawa ng DFA from before. And Sec Albert and I were
we're quite close. Kami yung nagtatrabaho, kami yung magkasama pag may discussions on foreign affairs. Kami po yung humaharap. I've had marami na po akong pagkakataon na nagkausap ng mga dayuhan sa ibang bansa. Dahil sa pwesto ko nga as cabinet secretary, kailangan ko rin yun. So you're into everything kasi sa inyo lahat dumadaan din yung mga dokumento, yung mga communication, etc. Baka mabilis mabilis yung tinatawag nilang learning curve po ninyo. Well, sort of. Like, kanina po, Thursday I had my first set of meetings sa DFA. So, hindi po kami nag-uusap na dito nang galing yan. Diretso po kami to what are the present issues. Kasi alam ko na nga yung history niyan. 3 months na lang po, ano po bang gagawin natin sa China? Although, kahit 3 months lang yan, in a matter of weeks, ang bilis ho nilang gumalaw sa South China Sea. Ang hinihintay po natin yung desisyon. So, ang pinaghahandaan po natin kung anong gagawin at anong mangyayari pag lumabas yung desisyon, kung ano man yung desisyon na lalabas. So, sa UN Arbitral Tribunal po ito. At in the same breath, tinitingnan mo rin kung anong mga nangyayari ngayon. So, marami ho tayong binabantayan, kumbaga. Siyempre, pati rin ho sila, may sarili silang opinion, may sarili silang tingin kung dapat anong mangyari pag lumabas yung desisyon po. At around what time ho ba sinabi expected yung desisyon? Napakahirap nun, Ma'am Jessica. We are told that normally there's a certain period na the court applies. Sinasabi nila parang sarili nilang target na magdedesisyon kami by a certain time. Pero hindi po parating nangyayari yun dahil medyo komplikado nga yung mga issues, di ba? Tapos biglang may lalabas na statement, yung ganon. So lahat yun nakaka-apekto. So ang sabi po ng iba, we may see it before the end of the term. But there's also a good possibility it may happen after the end of the term. Of the President? Of the President. So that's between June and July. Or maybe even the earliest. I would not know the exact date. Okay. Paano kaya yun, Secretary? Antay tayo ng antay. We submitted ourselves to the process. No? Pumunta tayo sa UN. Daanin natin sa ganito, sa diplomasya, sa mabuting paraan. In the meantime, yung China, parang every week may development ho dun sa South China Sea. Una, meron lang silang pinadalang barko. And then, gumawa na ng artificial islands. And then, may radar na. And then, meron nang nakakapag-landing na yung mga commercial flights nila. Nakakapag-selfie pa yung kanilang mga tao doon. Yung nangyayari na yan po is specifically in the areas that they've occupied even before. Yung mga bago, hindi pa naman nila talaga ginagalaw. Pasensya ka na, Ma'am Jessica, marami ho tayong ginagawa na hindi natin dapat sabihin at this time. I understand. Baka ho isipin ng mga kababayan natin na wala tayong ginagawa. Hindi po. Ang diplomasya po ay hindi lang sa paraan na pagsasabi or paggawa or press release. Napakarami pong paraan kung paano makipag-ugnayan, kung di lang sa kanila, kung sa ibang mga kapitbahay natin. Hindi lang naman po tayo ang claimants. Ang dami pong claimants. So, lahat po yan ay binabantayan, hindi pinapabayaan. Patuloy po ang pag-uusap, hindi po pwedeng hintuin. Ang maganda po kasi sa diplomasya po, yung consistency is very important. Kasi pag nakita ng ibang bansa na ikaw ay ganito ngayon, ganito bukas, mawawala yung, lack of a better term, respect. Yung parang importante po na consistent tayo. Kasi kung consistent tayo, masasabi nila, itong mga Pilipino, alam talaga nila kung ano gusto nila at paano sila pupunta. Na marami kang pwedeng gawin na hindi mo muna sasabihin. At hindi mo talaga dapat sabihin dahil kaya nga kayo marami kang activities, kumbaga may ginagawa po. So pasensya na po, baka ang iniisip ng mga kababayan natin ay natutulog lang po tayo. Hindi po tayo natutulog. Minsan po may mga galaw na hindi lang tayo, na may ibang bansa na tumutulong sa atin, may ibang mga kaibigan tayo na siyang meron din pwedeng gawin. Ang mundo kasi ay hindi na pwedeng pasensya ko, Bisaya po ako, hindi ako yung Tagalog. Bisayain nyo na lang ho, Secretary. Okay, correlation. There is absolute correlation in the global situation. Pag may nangyari sa isang lugar ho, hindi yon isolated sa kabila. So, kung may galaw dito, may dahilan niyo po yan sa ibang panig po. So,
I think hindi po tayo aabot sa sitwasyon ng ganito na yung buong mundo, halos ang buong mundo ay sumusuporta sa atin. Lahat po ng biyahe ng Pangulo na pinuntahan, hindi po nagbakasyon ang Pangulo. May mga biyahe po kami na sa isang biyahe, 5-6 na bansa. May mga biyahe po kami na sa isang araw nakakalabing-4 na meeting kami. Hindi po yon dahil bakasyon. Yun, lahat po yon ay dahil pinaghandaan natin yung sitwasyon natin. At kami po ay natutuwa na kahit saan ka magpunta sa mundo ngayon, at least the countries that really matter, the countries that have an opinion, have all said na naiintindihan nila yung sitwasyon natin at marami ho tayong kakampi. As always po, Secretary, may mga panibagong threat sa ating mga OFW. May nangyayari sa may bansang Yemen, yung ating mga OFW sa Saudi, nanganganib pong mawalan ng trabaho dahil sa sobrang pagbagsak ko ng presyo ng krudo. May mga gulo sa saan mang sulok ng ating mundo ngayon. 3 months na lang, pero hindi natin alam. Sana wala naman hong untoward na mangyayari. Meron pa tayong mga kababayan na nasa death row. Paano ho kaya ito? Yung death row, hindi po bago sa akin yan kasi ilang taon na ako nagmamonitor yan kasi that's one of the deliverables. Each agency po kasi meron tayong sinabing, ito yung ito yung 3 deliverables ninyo, yung anong mga, so binabantayan ho natin yan kasi may grupo tayo sa Office of the Cabinet Secretary na tawag namin ay Performance and Project Monitoring Office. Other than Mary Jane, which we are quite familiar of, we are, we don't have anyone really ready for execution. I just had a meeting this afternoon, I had a discussion with one of the USECs po sa DFA. Yung mga nakidnap po sa Libya, I want to see a follow-through on that. We agreed now, we agreed on what to do next. We recently had piracy. So may isang barko na over the weekend po, may isang Pilipino na kinuha nung but we're in touch. Sabi nung we're in touch with the ship owner, we're in touch with also the they seem to be okay naman po. May I cannot discuss details because the po is about the safety. Primary issue po is safety ng mga. So halos wala hong sa dami ho ng Pilipino abroad. There is no day where nothing is, and even kahit weekend po, Ma'am Jessica, may mga nangyayari po. May sumabog na bomba dito sa Turkey, at least alam ko agad. Within 1 hour, alam ko agad na walang Pilipino na tinamaan. Kasama daw ho kayo dun sa faction na hindi allied sa Balay o Samar. Paano ho ba ang inyong posisyon ngayon na mag-e-eleksyon at hindi po kasi kasagsagan na po ng kampanya? Paano ho ba pag cabinet member ka at eleksyon na ganito? Are you duty bound to support the candidate of the president? No, we do our work the best way we can to deliver for the president's deliverables. So if we do our job well, the president's popularity, yung reputasyon, yung pagtiwala ng tao sa Pangulo ay natutulungan. So yun ang pinaka-importanting obligasyon namin. Every member has a portfolio. May plano tayo dyan, may alam natin magkano gagastusin, alam natin anong mga deliverables, anong output niyan. Nakalat. Trabaho ko po yun, gawin na. So, kung gagawin mo yon, nakakatulong ka sa popularidad at sa credibility ng Pangulo. Therefore, that has a political weight. Pero hindi ho kayo political. There are people who that are not politicians. I'm sorry, I'm not a politician. Diba? They were criticizing me that one of my failures as a department, in the energy department, was I lacked the political savvy. Well, okay, I never claimed to be a politician, and some people will even say that I am politically irrelevant. The only votes I control is mine. Maybe my son will listen to me, but I know my wife will definitely vote for who she wants to vote for. So, iba-iba ho kasi ang kakayahan namin, di ba? There's some of us na trabaho po is where I think they refer to us as more the technocrats than the politicians. So, that's why we cannot. Wala rin kaming value to the initiative po. We are there to support when we are needed. We provide the information, we provide the delivery, but so I don't think, at saka it's very clear to me po who my boss is because kaya lang naman po ako pumasok sa gobyerno dahil nga sa Pangulo. So
I'm true to that all the way to the end po. Mukhang technocrat at diplomat na rin po kayo. I know na ang pinakamaiingat na tao po ay mga diplomat. Mukhang mabilis po kayong nakapag-adjust sa inyong Tagal na po. bagong tungkulin. Kailangan mag-ingat. Maraming salamat po, Secretary Almendras. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for coming. Maraming here salamat po aming sa pong pagkakataon na binigay niyo sa amin para rin makasagot sa mga katanungan at magpakilala po sa mga kababayan natin. studio. Salamat po.